6 years ago, nagpagawa ako ng bahay na Hardiflex house, which is yung budget ko noon is nasa 150,000 lang. Parang ang tapang pakinggan no na grabe nagpagawa ng bahay na ang liit lang naman ng budget. Pero dahil kailangan talaga ng aking family na magkaroon ng tirahan kasi nasunugan talaga kami noon at wala kaming malipatan, kaya nakapag-decide ako na magpatayo ng ganun kamura or maliit lang talaga na bahay. So yung pinaka floor plan pala noon is 7x6 lang. And then, ang ginamit lang doon na mga materyales is fiber cement board or mas kilala sa Hardiflex. Tapos, ang mga ginamit na para wall is metal studs lang. Pati yung poste niya, 3 metal studs lang na paikot. Yun lang yung nilagay doon. So, sa budget na 150,000, kung 2019 pa yun, 6 years ago, kung magpapatayo ka ng bahay na, say, gawin mong 300,000 or gawin mo ng 500K, mas maayos pa dun sa ginawa namin na bahay. Or, say, kung nagmahal yung materyales ngayon, pero actually, hindi naman masyadong malayo yung presyo ngayon ng metal studs at saka yung Hardiflex, hindi masyadong malayo yung presyo niya. Yung pagkagawa kasi nun, ano lang talaga, simple lang, like 7x6, almost square siya. Una is, nilagyan nyo ng CHB muna, pinalibutan siya ng 3 patong, and then, tinambakan, kinompak talaga yung lupa bago kami nagbuhos para sa slab or sa pinaka-flooring niya. So, ni-reinforce din talaga siya. And then, from there, doon na gumawa ng poste, which is metal studs lang yung ginamit. Kung may babaguhin ako, kung may mas budget ako dati, at nung 2019 na yon meron kaming budget na 500K, ang gagamitin ko talaga ng mga poste. Instead na metal studs is tubular. Pwedeng wide flanges para magkaroon agad ng second floor. Malakas talaga yung kanyang magiging poste. So, ang ginamit namin talaga dun is metal studs lang talaga. Tapos, para siyang cardboard na nilagay mo. So, meron kang wall sa labas. Tawag niyan is double walling, di ba? Na may nilagay ka na cement board sa labas and then naglagay ka din ng fiber cement board sa loob. Pero wala na kaming nilagay na insulation. Actually, sa budget na yun na 150K, as in, hindi siya totally tapos kasi wala siyang ceiling. Pero yung tipong matitirhan na for ilang years na, 6 years na, diba? Natitirhan naman kahit walang ceiling. So, nung December pala is medyo yellowish or may mga kulay na yung wall, like nadudumihan na kasi. So, ang ginawa namin is nag-skim coat sa buong space nun, sa loob muna. Tas nung may sobra pa, ginamit din namin sa labas. Sobrang pumuti talaga yung wall. Tapos, pininturahan na din para kumapit din yung nilagay na skim coat. As in, ang ganda. Para din talaga siyang semento na wall, ganun. So, ang pinaka-purpose talaga bakit ginawa ko tong channel na to is nagsimula talaga sa pag-share ko dito about sa bahay namin na sobrang mura lang. Kasi gusto ko na kahit papano may ma-inspire na iba or yung mga nag-iisip or nagbabalak na, ang tagal na nilang nagbalak tas naisipan nila na gusto na nilang lumipat pero hindi makalipat-lipat, meron namang budget. Pero alam mo yun, yung nagdadalawang isip pa dahil siguro sa isip nila yung 500K or yung 1 million kulang pa para magpagawa ng bahay. 'Di ba? Parang naisip mo, kulang pa tong 500K para magpagawa ng bahay. Parang ganun. Pero sa iba, like katulad sa amin na gustong-gusto na talaga, makakahanap ka talaga ng paraan. Mag-iisip ka talaga ng materials na, saan ba ako makakamura? Or ano ba yung dapat kong gamitin na materials? Kasi yung ginamit nga namin dyan, sa wall na yan, 3.5mm lang yung thickness ng dalawang magkabilang wall. Kaya pag sasadyain mo talagang babasagin, possible talaga na mangyari. Kaya papalitan mo lang, ganun. Pero kung sinunod mo talaga yung ano dapat na thickness, mas mahal talaga dyan sa amount na yan, sa 150K. Kaya kung may, kunwari, sa ngayon meron akong lupa, for example lang, may 100 square meter ka, and then may budget ka na 500K, and then ganun na ganun yung pagkagawa mo, katulad sa amin. As in, kayang-kaya talaga. As in, kaya talaga makapagpagawa ng bahay. Given na napacheck mo sa isang professional or engineer yung integrity
integrity nung ipapagawa mong bahay. Ganun naman yung safety din talaga yung dapat mong tignan. Kung okay ba, kung papasa ba. Syempre, kukuha ka din naman ng building permit, so mache-check din naman yan kung nakapasa sa standard or okay ba to implement. Syempre, may pipirma sa yung permit, di ba? Sa plano. So, makwento ko sa inyo, no? Para to sa mga ibang gustong magpagawa ng bahay pero hindi makapag-start kasi nga iniisip nila kulang ang budget. Alam nyo, kung magsi-search tayo or manonood tayo ng mga video sa YouTube, nakikita natin na, mahal na talaga magpagawa ng bahay ngayon. Like, you need 35,000 per square meter. So, di ba ang laki na? Pero, ito ikukwento ko sa inyo May isa akong contractor na kakilala. Pumunta siya dun sa office. Tas, nag-share siya ng kaniyang ginagawang 2-story house. So, madami yun. For rent daw kasi yun. Parang yung may-ari na nagpagawa is ipaparenta. Alam niyo ba kung magkano per square meter? 'Di ba? Alam natin 25, 35, 30 ganyan. Doon, contractor siya Yung kontrata lang niya is 18,000 per square meter. Sabi niya kasi kaibigan lang din niya kaya yung singilan din daw niya is ganyan lang daw. Hindi na daw siya nagpamahal masyado ng kanyang singil. Ang ginawa niya doon na materyales or ang ginamit niya doon sa mga column niya instead na column na reinforced concrete, ang ginamit niya na mga poste is wide flanges. So, metal. Sabi niya, mas madali daw at mas mabilis gawin. Tapos, bubuhusan din niya after. Tapos, ipiplate niya sa pinaka-floor. Gagawa niya ng base plate. So, ganun yung ginawa niya, yung more on metal sa mga column. Tapos, sa kanyang wall is AAC blocks daw. Yung tipong hindi ka na magpapalitada. Tapos, ang bilis lang din daw i-install, sabi niya. Kaya, okay daw yung presyohan. So, diba, until now, meron pa rin mga ways na kaya nating babaan yung per square meter na yan. Kaya yung video na mga ginagawa ko is nag-a-advocate talaga ako sa mga pagpapagawa ng bahay na hindi ka gagastos talaga ng sobrang laki. Kasi at the end of the day, sa dulo, kahit gaano pa yan kaganda or gaano ka mamahaling gamit, magkakaroon pa rin yan ng maintenance as time goes by. So, kung mas malaki na bahay or mas malaki na area ang i-maintain mo, sa start pa lang, habang pinapagawa mo pa lang yung bahay mo, iniisip mo na sa future, ito, hindi ba ito mahirap i-maintain yung mga ilalagay ko dito? Mabilis lang ba ito linisin or palitan? Mga ganon. Iniisip mo, kung mag-roof deck ako, kadalasan pa naman ang mga problema niyan, may mga tagas. So, baka magka-problema ako. Yung mga tipong ganun, yung iisipin mo na yung mga pwedeng i-maintain or mga maintenance sa bahay mo. Yung mga kadalasan naman talaga kapag tag-ulan, ang pinaka-problema talaga or kalaban is yung tubig na papasok sa loob ng inyong bahay. Sa either sa taas ba galing or sa mga windows ba kaya nang gagaling, yung mga ganon. So, isa talaga yan sa mga babantayan, yung waterproofing talaga. Yung proper na pag-waterproof. Kasi pwede naman nating sabihin na waterproof. Tapos, kapag may malakas or sobrang lakas na ulan, yun pala, meron pa ring problema or may papasok pa rin na tubig. Sa Hardiflex house na pinagawa namin na 150,000 lang noong year 2019, hindi siya pinapasukan ng tubig kasi malayo talaga yung kanyang from wall at saka yung bubong. Meron talagang certain distance na sa 0.8 meters talaga. Halos 1 meter talaga yung nilagay namin para kapag may bagyo, may hangin, may mga malalakas na ulan, hindi siya basta-basta nakakapasok sa loob ng bahay. Which is wala namang naging problema about sa pagpasok ng tubig sa loob ng bahay doon. Meron ng konting extension yun at okay pa rin siya kasi may nag-request na subscriber dito na gusto niyang malaman kung okay pa rin ba daw yung Hardiflex house. So, ito yung video na ginawa ko ngayon for you. I hope na itong video na to makatulong sa iba. Maisip nyo na hindi talaga hadlang yung budget. Basta, given lang talaga na kapag may ipapagawa kayo, like katulad sa Hardiflex house na nandito sa video na to, meron talagang mag-guide din sa inyo na professional. If ever naman licensed engineer din kayo or
alam nyo talaga mag-compute or alam nyong safe ang ipapagawa nyo na bahay, is that okay lang, go. Yung budget talaga na less than 500k or 1 million, ganyan, makakapagpatayo ka na talaga. Basta meron ka na din talagang lupa. As in, sa'yo na talaga. So, yun lang muna, and I hope na nakatulong sa inyo yung video na to. I hope na mapagawa or mapasimula nyo na yung pinapangarap nyo na bahay. So, yun lang muna for today, and see you again sa aking susunod na video. Bye!